brethren in Christ. John 10:4. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kaniya. Yung salitang kaniya, ito po ay yung mga tupa, yung mga mananampalataya sa Panginoon because tayo po ay pagmamay-ari ng Diyos. Sabi ng Bible, pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kaniya, ay pinangungunahan niya, ni Jesus, sila, yung mga mananampalataya, at nagsisisunod sa Kanya ang mga tupa, sapagkat makikilala nila ang Kanyang tinig. So sabi ng Bible, once the Lord leads the sheep follows. Amen? Sumusunod ang tupa. Kaya wag mo nang tanungin ang katabi mo, wala akong kambing dito, wala pong baka dito, walang baboy dito. Lahat tayo tupa. Tama? Parang mahina talaga. Aminin natin na tayong lahat ay tupa ng ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, you are the sheep of God. So maliwanag na ang mga sheep ni Lord ay Kanyang nililid and the sheep follows. Basahin natin sa Message translation. When He gets them all out, He leads them and they follow because they are familiar. Kung napapansin po ninyo, isang talata lang ang ating binabalangkas para hindi po kayo maraming mga iniisip. Para mas naiintindihan natin ang isang talata sa papanong paraan tayo pinangungunahan ng Diyos. So again, narinig nyo na sa akin, pag ang buhay mo, way to, sabihin natin, distraction, hindi si Lord ang nangunguna sa inyo. Kaya mag-question na tayo kapag tayo ay papunta sa lugar ng kapahamakan, again, hindi si Lord ang nag-lead sa atin, kundi tayo ang lumalakad mag-isa. So dito po ay tatlong paraan ng pangunguna ng Diyos sa atin. Tatlo lang ang ating pong babalangkasin ngayon. Number 1, praise God. Pinangungunahan niya tayo sa pamamagitan ng pag-guide niya sa atin. Sabi nga ninyo, guide. Gusto ko i-differentiate sa inyo ang salitang guide at saka lead. Kasi para bang synonymous, what is the difference between guide and lead? Because naririnig natin, God is leading us, God is guiding us. Pag sinasabing guide, mga kapatid, we have to listen the instruction. Because guidance is given through instruction. Halimbawa, mga tupa, naandyan kayong mga tupa, nasa likod akong pastor, at sinasabi ko, kanan, kaliwa, diritso, baba, ahon, baba, kaliwa, kanan. So you have to listen sa tinatawag na instruction kasi nagbibigay guidance ang pastor. Tama? Ang leading naman, mga kapatid, ang pastor ang nasa una ng mga tupa. The pastor is the one walking and then the sheep follow him. Tama? Pag naglilid, sumusunod, praise God, ang mga tupa. So again, dinidifferentiate natin what is the difference between guidance and leading ng ating Panginoon. Basa tayo. So sabi niya, and whenever He brings out His own sheep, He goes before them. Pag sinabing goes before them, nasa likod ang Panginoon. Hallelujah. Tandaan po natin na sa Bible times, hindi lamang pong 10 tupa, 100 of sheep ang siniship ng isang pastor, at minsan, ang pastor ay hindi laging nasa unahan. Minsan ang pastor ay nasa likuran. Again, ang pastor na tinutukoy ko, hindi ako, kundi si Lord. So minsan, nasa likuran, at sabi ng Bible, He goes before them. Ang mga tupa, nasa likod si Lord, and the sheep follow Him because they know His voice. Mahalaga po, mga kapatid, sa buhay natin, ang instruction ni Lord. Sabi nga ninyo ulit, instruction. Hallelujah, kasi tutuyan ako. Kapag hindi tayo marunong makinig ng instruction,
hindi tayo makakarating sa gusto ng Lord, paroonan natin. Sabi mo nga ulit sa sarili mo, I will listen to God's instruction. Sa mga binata, sa mga dalaga, napakalinaw ng Bible. Huwag kayong makikipamatok sa mga di mananampalataya. Huwag kayong mag-girlfriend, huwag kayong mag-boyfriend nang hindi born again. Hallelujah. Nagkakanunawan tayo. Thank you, Jack. Malamig ba to? O, papatayin mo nga ako. Joke lang yun. Thank you. So, maliwanag ang Bible na huwag tayong makikipag-girlfriend, boyfriend sa mga instruction yun ni Lord. Kasi sabi ng Bible, hindi pwede magsama ang dilim at liwanag. Hindi pwede magsama si Kristo at ang si Satanas. That is impossible. Maraming Kristyano hindi nakikinig. Ayon, nang makuha ang pagkababae niya, iniwanan, iiyak-iyak, o kasi hindi ka nakinig ng instruction. Remember that if you don't listen, the instruction of the shepherd, which I refer to our Lord Jesus Christ, matik yan, mapapahamak kayo. Lagi natin tanda, mapapahamak ho kayo. Praise God. Kasi kapag ka ang sheep hindi nakikinig sa guidance ng pastor, mapupunta yan kung saan-saan, may mga lubo, may mga leon, mapapahamak sila. So they have to listen the guidance of their pastor. Amen? Amen po ba? Amen. Sabi mo nga uli, guidance. Ang ganda, kaya may mga parental guidance. Naririnig nyo di ba pag sinabing parental guidance, yan ang mga bili ni ina, ng inay, bili ng itay. Praise God. Yun ang nangyayari ngayon. Sa ating panahon, talagang may maraming mga anak ang medyo matigas ang ulo. So again, we have to listen the very instruction of the Lord because He is now guiding us. Sabi mo nga ulit, guiding. Mahalaga ho na nakikinig tayo sa Panginoon. Sumusunod tayo sa ating Panginoon. So whatever instruction, praise God, hallelujah. Medyo mag-rehearse lang ako ng kaunti. Sabi ko nga dito, magaganda yung mga binata, magagandang lalaki dito yung mga binata, magagandang babae yung mga dalaga mo dito. You are too beautiful and too handsome para lang sirain ang pagkatao ninyo. Napakaganda ninyo, napakagwapo ninyo para lukuhin lang kayo ng mga kalalakihan. Kaso kasi, hindi kasi nakikinig. Di ba, Jack? Sa amin, ng panahon namin noon, kapag ang babae natulog sa bahay ng lalaki, malaking usapan yan. Iskandalo agad yan. Bakit? Kahit wala pa kayong ginagawa, in the mind ng mga tao, iba na po yun. Tama? Kaya mga kapatid, let us listen sa instruction. Minsan ang pastor ninyo, kahit ganito ako, concern naman din ako sa inyo eh. Hallelujah. Napabalitaan ko na lang, ang boyfriend, ang girlfriend ni ganito, naging girlfriend din na ganito. Circle ng friend. Hallelujah. Sabi ko nga, kahit yung mga trabahador ko sa tubigan, sabi niya, yung ex niya, naging girlfriend ko, proud pa siya. Kako, hindi mo ba alam na pagka nakikita ka ng kaibigan mo, na ex ng girlfriend mo, ang nasa isip niya, nauna na ako dyan. Nagsawa na ako dyan. Kaya sabi ko sa kanila, okay lang, kung may ex ka, iba na lang, mapunta, wag naman doon sa circle of friend. Mag-best friend, oh. Hallelujah. Parang, o yari na ka, ako naman. Hindi ganyan, mga kapatid. Again, yung mga ganyan, instruction niya na malinaw sa Bible na dapat natin pakinggan. Kasi tayo ay mapapahamak if we will not listen, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, mahalaga, we have to listen the guidance of our Lord. Basa lang po tayo sa Bible.
Hallelujah. Ako na rin, lahat naman sinasabi ko nasa Bible. Mga babae, ingatan ninyo ang inyong puri kasi yan lang ang tanging kayamanan na walang katumbas na halaga. Na kahit 10 mga lalaki ang nanligaw sa iyo, if you remain virgin, mga kapatid, you are proud para sabihin sa kanila na hindi ka easy to get. Yung mga instruction na yan, nasa Bible yan. Hallelujah. Kaya nga, ang definition daw ng Bible, B-I-B-L-E. Anong ibig sabihin ng B-I-B-L-E? Basic instruction before leaving earth. This is the very basic instruction of God. Just read the Bible. Hallelujah. Kaya ako, saludo ako sa mga anak na ano ba yung tawag doon? No boyfriend since birth. Wala nga, copy birth lang, may boyfriend agad. Kumo naman, wala talagang magiging boyfriend. Kasi birth pa lang. Tama ba, Sister Joy? Hallelujah. So, mga kapatid, bakit tayo napunta doon? Kasi binibigyan ko po kayo ng basic instruction na kailangan huwag tayong mapaham. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Hallelujah. Kaya masakit ang maiwan. Sister Joy, masakit ang i-break. Hallelujah. Amen? Amen? Hallelujah. Mga kalalakihan, huwag kayo magbibilang kung na kailang girlfriend na kayo. Hallelujah. Si Christian pala, nabalitaan mo, magaling pala ito mag-basketball. Kaya pala mga girls, pamihira. Yung mga nagtratrabaho sa tubigan, sabi niya, si Christian, yung nakaatim dito, magaling yan mag-shoot. 3-pointers. Hallelujah. Magaling pala talaga. Hallelujah. Dati, nag-ano ko kay Christian. Sabi ko si Christian, hindi naman masyadong kagwapuhan. Bakit itong mga babae, nagkakanda, humaling sa kanya? Hallelujah. Yung pala, kapag naka-jersey siya, tapos nakaka-shoot, sabi ng babae, mga lisak. Ang sasabihin niya, aking ka, Christian, ishoot mo pa, aking ka. Ganon ang mga sigaw ng babae. Hallelujah. Pero hindi ko pa napanood, based on their testimony. Lumalaban pala yan si Christian ng 5,000 ang taya. Bakit? Alam nila ang dating nila sa basketball. Kita mo na, pabalitaan ko, Sister Joy. 5,000, lumalaban sila Christian. Bakit? Alam nila na mananalo sila. Amen? Pero sabi naman ng mga bata lang, base lang naman sa balita, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Kasi hindi ko pa napatunayan kay Christian. Pero pagka wala daw taya, walang gana daw si Christian maglaro. Pero pag may taya, talagang hallelujah. So balik tayo mga kapatid. Mga kalalakihan natin, mga gwapo yan, huwag tayong magbilang ng maraming girlfriend. Stick to one kayo. Kasi darating ang panahon, magmamahal din kayo ng totoo. Baka ang mamahalin mo, sanda na rin ang nauna. Kasi pinaglalaruan natin ang babae. What you sow is what you reap. Kaya ako, nung mag-asawa ako, naghanap talaga ako ng never been touched, never been kissed. Kaya ako, mula pagkabata, never been touched, never been kissed. Kasi hindi mo pwedeng i-demand sa babae ang never been touched, tapos ikaw, na-touch ka na. Hindi. You can demand sa girl na maging never been touched, never been kissed. Kung ikaw din, never been touched, tingnan mo nga ang katabi mo kung na-kiss na yan. Pag hindi makatingin sa'yo, Maria. Hallelujah. Amen. Tingnan si Jaja. Ang ganda ngayon ni Jaja. Nakahulumingan si Jaja. May nagsasabi sa amin, kahit may asawa yung pastor, gusto mo si Jaja. Sige, pag nakita ka, narinig ka ni Jeff, delikado ka. So again, mga kapatid, mahalaga,
na tayo ay nakikinig ng instruction. Amen? Amen! Pangalawa, so pinangungunahan niya tayo sa pamamagitan ng pag-lead niya sa atin. So binanggit ko na ang lead, meaning ang Diyos ang nauuna. Sumusunod tayo sa Kanya. Pag ang Diyos ay dumidiretso, diretso tayo. Kapag ang Diyos kumakanan, kakanan tayo. Kapag ang Diyos kumakaliwa, kakaliwa tayo. Kung ang Diyos ay mabuti, if we are following Him, dapat tayo maging mabuti. Tama? If God is righteous, then if we are following Him, sikapin natin maging righteous. Sabi nga po natin uli, follow Jesus. Mahalaga po na tayo ay sumusunod. Basa tayo. Ano po ang sabi doon, mga kapatid? And when He puts forth His own sheep, He goes in front of them, and the sheep follow Him because they know His voice. Nasa unahan ang Diyos. So, ang Lord ay ang Lord ang nangunguna, tayo ang sumusunod. Amen? Follow lang tayo kay Lord. Praise God. Kasi again, hindi ka ipapahamak ng ating Panginoon. So whenever He leads you, just follow dahil alam ng Diyos what is the best for you. Huwag ka na magtanong kasi ang iba nagtatanong kung saan pupunta. Tandaan po ninyo, si Lord alam niya yung ating pupuntahan, kaya follow Him. Ang lagi mong tanong, Lord, saan mo ako dadalhin? Kung saan mo man ako dadalhin, susunod po ako sa inyo. Maganda po yung ganong kataga ng mga Kristiyano. Mahalaga ho na tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Just follow Him. Sumunod ka lang. Sa araw-araw natin, makinig tayo kay Lord, sumunod tayo sa ating Panginoon. Pangatlo, so pinangungunahan niya tayo sa pamamagitan ng pag-scout niya para sa atin. Anong ibig ko sabihin ng pag-scout? Bago niya po i-lead ang mga sheep, praise God, bago niya dalhin ang mga sheep sa isang lugar, ini-scout muna ng shepherd kung ang lugar na yun ay safe at ligtas. Kasi hindi niya pwedeng dalhin ang mga sheep na yung lugar pala na yun ay lugar ng mga lubo, lugar ng mga leon. So of course, ini-scout muna ni Lord. Basa tayo. Sabi niya, when He has brought them out, He goes ahead. Sabi nga ninyo uli, ahead of them, and the sheep follow Him because they know His voice. So ang sabi ng Bible, mga kapatid, the Lord goes ahead of them. Kaya mga kapatid, makinig kayo ng maigi, bago mo marating ang isang lugar, nauna na si Lord. Amen? Hallelujah! Bago mo napuntahan ang isang lugar, nauna na si Lord because He is preparing a place for you. Ganyan po si Lord. Kaya kapag tayo may pinagdadaanan, may lugar tayo na kinaruroonan, nauna na doon si Lord. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, nauna na si Lord. Amen? Ini-scout muna ng shepherd ang isang lugar bago niya dalhin ang mga tupa ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag kayong mag-question kay Lord, Lord, bakit narito ako sa ganitong kalalagayan? Narito ako sa ganitong sitwasyon? Never question kasi kaya ka naandun dahil alam ng Lord na ligtas at safe ang lugar na yun. Kaya tayo ay magtiwala lamang sa ating Panginoon dahil hindi ka ipapahamak ng Diyos. Amen? Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Praise God. Dahil God is really good. Amen? Amen. Sama po natin. Sabi po dito, pinangungunahan tayo ng Diyos, tatlong paraan ng pangunguna ng Diyos sa atin. Una, pinangungunahan niya tayo sa pamamagitan ng pag-guide niya sa atin. Pinangungunahan niya tayo sa pamamagitan ng pag-lead niya sa atin. At pinangungunahan niya tayo sa pamamagitan ng pag-scout niya para sa atin. So mga kapatid, that's how the Lord
leads us. Kung paano tayo pinangungunahan ng ating Panginoon. Ang isang shepherd, mga kapatid, kung saan ang panganib, kung saan ang kapahamakan, doon si Lord lumalagay. Kapag ka ang panganib ay nasa likod ng mga tupa, pupunta sa likuran ang shepherd, because the shepherd is always protecting sa kanyang mga tupa. Kapag ang panganib nasa unahan, mapupunta sa unahan ang shepherd, because again, para ilayo, iiwas tayo sa kapahamakan. Naririnig niyo po lagi, mahal tayo ng Diyos, ayaw niyang umiyak tayo, ayaw niyang nasasaktan tayo, ayaw niyang nahihirapan tayo, mga kapatid, dahil sa isang dahilan, mahal na mahal tayo ng Diyos. Dito po tayo magtatapos sa last na verse, sa God's Word Translation. Dahan-dahanin po natin. After He has brought out all His sheep, He walks ahead of them. The sheep follow Him. Bakit sumusunod ang sheep? Because, number one, they recognize His voice. Sa palagay nyo kaya, pag nag-guide si Lord, malayo ba siya sheep? Kasi, kinikilala nila ang boses. Ibig sabihin, kung boses ang kinikilala, hindi nila nakikita ang presence ng Panginoon. And then, they know His voice. Mahalaga, kinikilala, alam mo ang tinig ng Panginoon. At sa ibang translation, they have knowledge of His voice. Mayroon silang kaalaman sa tinig ng kanilang pastor. And lastly, they are familiar of His voice. Familiar. Kaya yung recognize, know, knowledge, familiar of His voice, napaka-mahalaga sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Amen. Mahalaga ho ang boses ng ating Panginoon. Mahalaga ho na kinikilala natin. Naririnig ko nga kay Pastor Noel, not all of the voices ay dapat nating pakinggan. Amen? Hindi lahat ng boses ay dapat yung pakinggan. Kailangan ang inyong pakikinggan ay tinig lamang ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Kasi sa mundo, maraming ingay. May ingay ng hinagbis. May ingay ng pangangailangan. May ingay ng karamdaman. May ingay ng pangangailangan. So, marami tayong tinig. May mga ingay na hindi natin dapat pakinggan. Sabi mo sa katabi mo, piliin mo ang iyong pakikinggan. We have to choose kung sino ang ating pakikinggan. Siguro magtatanong kayo, Pastor, paano ko malalaman ang tinig ni Lord? Paano ako magiging familiar sa tinig ni Lord? If it is negative, it is not the voice of the Lord. If it is positive, it is the voice of the Lord. Kapag humaharap ka ng pagsubok, ang naririnig mo, imiagyo yan. Alam mo na hindi tinig ni Lord yan. Pero kapag mayroong pinagdadaanan, sinasabi ng Lord, agyo mi yan, sagsag mi yan, agyo mi yan, tinig yan ni Lord. Lahat ng negatibong tinig ay hindi tinig ni Lord. Ang tinig ni Lord ay positibo. Amen? Amen. Halimbawa sa pagbibigay, hindi po yun yung totoo, yung parang safeguard na mayroong kang konsensya, na mayroong kang kamukhang may sungay at may kamukhang may anghel, mukhang anghel, at sasabihin ng anghel, ganito ang gawin mo, sabi naman ng may sungay na kamukha mo rin, huwag yan ganyan. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Ang totoo, may mga bumubulong sa atin. Hallelujah. Pag nagbibigay, sayang yan. Pagbili mo na rin ng bigas yan, panggas na rin yan, pangbaon na rin yan. Tinig kaya ni Lord yun? 'Di ba?
niyo po, ang tinig ng Lord, laging positibo. Ako ilang beses na ako sa inyo nagpatotoo sa inyo na si Lord talaga mabuti, mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon. Kasi dati nag-i-encounter pa kami sa Pinyen. Ang love gift namin doon, 2,000. Pag maganda-ganda ang maraming delegates. Eh ako minsan umakit ako doon, by faith na lang. Hallelujah. Wala nang panggas. Tapos siyempre, pagkatapos ng encounter, abutan na ng love gift. So tuwan-tuwa ako, may pambayad ng kuryente, may panggas ako. Eh nung naandun ako sa kwarto, kasi isa lang kwarto namin ni Pastor Noel, napaka-clear. Itanim mo yan. Sabi ko, Lord, kailangan ko pangbayad kong kuryente, panggas ko. Umulit-ulit. Itanim mo yan. Eh ako naman nagtatanong, kanino naman, Lord? Kompleto. Noel San Jose, Espiritu Santo. Amen. Sabi ko naman, kung ako 2,000 sa kanya, malaki-laki, 10,000 ang love gift, sa kanya ko pa itatanim. O nagtanong ako ng pangalawa, magkano naman, Lord? Niisip ko, magtitira si Lord sa akin. 2,000. Unfair. 2,000. Uminulit ko ni Lord, uubusin talaga. Ubusin mo. Ginawa ko, maya-maya pumasok si Pastor Noel, nakasobre pa. Pastor Noel, pinapatanim ko ni Lord. Si Pastor Noel, hindi naman nagtanong kung may natira sa akin. Tinanggap niya, nasabi ni Pastor Noel, Lord, nagdideklara ako ng pagpapala sa binhi ni Pastor Lito. Tinanggap niya. Ngayon ako wala. Nung pababa kami ng Pinil, tumatakbo pa ang motor, bundok dyan. Pero pagdating na sa Kapas, flat na, magtutulak na ako kasi walang gas. At lagi niyong tandaan, pag wala kang pera, aburido ka. O ito na nagtutulak na ako. Buwisit na buwisit. May bumubusina. Pipip! Pipip! Sa'yo, putik itong... Ang lakas ng busina. Sabi ko, pambihira. Tumatabi na, nauhulog na ako sa gutter. Busina pa ng busina. Buwisit na ito. Kakagaling lang ng encounter. Wala akong pera eh. Tumapat ang Pajero. Pagtapat ng Pajero, bumababa ang bintan. Pastor Lito! Nang parinig ko, Pastor Lito, galing sa Pinil, bumalik ako bigla. Ano po yan? Tapos maya-maya, nag-aabot ng sobre. Hinahanap ka namin kanina sa Pinil. Hindi ka namin makita, Pastor, may aabot kami sa'yo. Tiyak naman na hindi naman pre-request yun kasi medyo makapal. White envelope. Alam niyo po, nagbagal-bagal ako. Sabi ko sa kanila, thank you po, pagpalain kayo ni Lord. Nagbagal-bagal ako dyan. Nung mawala na sila itinabi ko yung motor. At binuksan ko dahan-dahan ng sobre. Pagbukas ko, 10,000 pesos. Alam niyo po, once the Lord empty your hand, may darating. Hindi ka i-empty ni Lord na walang darating na blessing. Amen? Kaya pala niya in-empty yung aking kamay, kaya mas may malaking darating. Every encounter noon, nasa kwarto ako, sinasabi ko kay Lord, Lord, kausapin mo ako. Magtatanim ako, hindi na po ako kinausap. Praise God. Kasi susunod talaga kung mas malaki ang blessing na darating. Amen? Lagi niyo tandaan, God, pag nag-lead, Diyos na mabuti siya. Amen? Isa pa, para ma-inspire kayo, isang pastor, piruin mo, kinakapos ng pagkain, nag-pray sila na nag-pray ng provision. Sabi ng Lord, instruction. Pumunta ka ngayon sa Pure Gold. Mang-grocery ka. Walang pera. So sumunod naman ang pastor sa instruction. Nung naandun siya, pinupuno niya yung cart.
Praise God. Nakita niya si paring pastor. Akala niya siya ang magbabayad yung pastor. Ay, pastor, binati lang. Nawala. Sabi ko, sino kaya? Nakita niya si sister. Hi, sister! Baka ito, isip-isip niya, baka ito nang gamitin ni Lord para bayaran yung grocery. Hindi rin. Binati lang. Ganun talaga mga Kristyano. Pag nakikita ng babatin, di ba namimigay yan eh. Amen? Eh, sabi ng Lord, ipila mo na. Nako, ang haba ng pila, okay pa nang medyo malayo-layo. Nung siya na ang in-next, kinakabahan na siya kasi wala talaga siyang pera, Sister Joy. But, he listened the instruction and voice of the Lord. Kung ngayon nagtatapat na, diya, pinapunch na lahat ng biglang, today is our anniversary at lahat ng card na tapat sa counter free. Libre. Baka na naman yung gagawin yung mamaya, yung kayo lahat. Sinasabi, walang instruction si Lord. Mahirap yan. Ang sinasabi ko, makinig kayo sa instruction ni Lord. May instruction ang Lord kay pastor. Kaya, hallelujah, tuwan-tuwang pastor. Ganon po si Lord ka-amaze pag kumilos. Makinig ka lang sa kanyang tinig. Amen? Amen? Kinakausap na naman ni Lord ngayon. Sabi naman ng isa, wag ako Lord. Siya na lang kausapin mo. Hindi po. Again, pag nakinig tayo ng instruction ni Lord, hindi ka mapapahiya. The moment He empty your hand, there's something malaking pagpapalang parating. Amen? Pagpalain natin si Lord. Sige po, tayo lahat. So we have to be familiarized with the voice of the Lord. Sige, awitin natin yung ating sinabi dyan. Yahweh. Anong number yon, Yahweh? Sige po, mga musicians.